Magandang araw mga kalagayin vlogs. Ito nga po pala yung kaganapan kahapon. Dahil sabi ko nga ay 2026 na kaya nagbago na kami ni Madam. 5:30 pa nga ng umaga kahapon ay gising na para makapag-prepare kami ng mga documents na dadalhin namin sa hubad. At para ma-prepare na rin yung ibang gamit. Hindi na pala ako nakapag-video dyan habang sinasakay nila yung dahil nung mga oras na naglalagay sila ng muhon sa sasakyan ay nagpiprint ako ng kontrata para sa aming client. Pwede na ang putahe. Meron tayo dito adobong manok. Wow. Bali medyo malaki pala yung iso-survey namin kaya isang team ang dala namin. Kaya nagluto na rin pala dyan si Master Chef ng napakasarap na adobong manok. Tapos bibili na lang kami ng pandagdag na tulingan sa may talipapa. Kapag kasi isang team o isang buhat ang aming dala, sa aming pagsusurvey ay doon kami sa tipid mode. Bumibili na lang kami ng lulutuin namin pagkain para mas makatipid at mas marami yung makakain, hindi mabibitin. Pag kasi bibili pa ay sobrang gastos at dahil nga takal-takal lang naman ang binibili ay medyo bitin. Kaya syempre doon na tayo sa nakatipid ka na, nabusog ka pa. At syempre, hindi natin makakalimutan ng palagi nating kasanggang dikit na portable power station. Take note, may solar panel na nga po pala ito. Kaya pwedeng-pwede nyo itong gamitin kahit saan pa kayo magpunta. Pwede kayong magsaksak ng electric fan, laptop, TV. At syempre yung mga cellphone nyo para hindi magalit ang mga jowa bells nyo kahit walang kuryente. Makakapag-message kayo. Pwede nyo rin isaksak dito yung wifi. Kaya hindi talaga namin to nakakalimutan. Kaya kung gusto nyo ng ganitong power station, ay ilalagay ko sa comment box ang links neto para rekta kayo na makapag-add to cart para ma-check out nyo ito. Check out now! At sa puntong ito nga ng aming buhay ay biyahin na kami. Napakaganda pa nga pala ng panahon ng umaga. Kaya ako napakagandang magtrabaho dahil walang magiging sagabal na ulan. Maraming salamat po pala sa aming kliyente na nagtiwala sa aming serbisyo. Bale pangalawang pagkakataon na nga po pala namin na babalik kami dito. Dahil yung unang pagkakataon nga po pala ay nagkanda kami ng relocation survey at ngayong araw naman ay magkakanda kami ng segregation survey. Bale ang lupa nga po pala ni Sir ay hahati-hatiin sa 78 lots. Pero sa first batch, ang ilalagay muna namin ng mga muhon ay pang 35 lots lang muna dahil yung second batch ay nakaschedule pa sa susunod. O medyo nakikurious ka ba? Kung ano nga ba ang segregation survey? Ang segregation survey po sa land survey ay ginagawa kapag hahatiin ang lupa para ibenta, ipamana, ipa-develop ang lupa or di kaya naman ay magpapatitulo. At kapag naikandak na ang segregation survey ay magkakaroon ito ng bagong sukat, bagong boundaries, at bagong lot number sa bawat bahagi. So kung halimbawang may ipinamana sa inyo ang mga magulang ninyo na isang lote at gusto nyong magparte-parte, ay pwede nyo po itong gawin. Halimbawa, ay kung 5 magkakapatid kayo, ay sa 5 lote ninyo ito hahati-hatiin. At sa puntong ito nga ng aming buhay ay kumain muna kami ng almusal. Bale, dito na nga pala namin niluto yung inihaw na tulingan. Tapos nang natapos na kaming kumain ay eto, nagsimula na sila na maghakot ng mga muhon para dito sa mga mumuhunan sa malapit sa bahay ni tatay. At sa pagkakataong ito din ay medyo nagbabadya na ang ulan. Medyo kumulimlim na po kasi. Inisprayan na rin pala ng pintura ni Una ang bawat mohon at yung ibang team ay kumukuha ng kahoy para naman sa gagawin namin na flag na isasama dito sa tabi ng mohon. Bale, tinanong pala kami ng client namin habang ginagawa namin kung para saan daw yung ginagawa namin at anong purpose neto. Ang purpose din po kasi ng flag na ito na inilalagay sa mismong tabi ng mohon na magkadikit lang ay upang mas mapabilis makita ng may-ari o kung sino man ang titingin sa mohon kahit pa ito ay malayo. In short, siya yung nagtuturo kung nasaan talaga yung mismong mohon. At nung ready na nga ang lahat ay eto, nagsimula na kaming sumabak para ilagay na ang mga mohon. Ang kagandahan din pala sa area ay hindi pa ahon, walang mga bundok na aakyatin, kundi pantay lang. Kaya naging mas mabilis ang pagtatrabaho namin. Kaya tara, samahan nyo kami. Sa bawat sukat ng lupa tsak ang direksyon Nang di mo kasama, tapat sa misyon Mapamanibago dating ng gawa Kami ang gabay mo sigurado tama MGM, MGM sa serbisyo number 1 Survey na maasahan, trabaho siguradong doon Tumpag na sukat, malinaw na plano MGM ang sandigan mo Kahit saan naman magtungo Relocation, subdivision Lutla na approve, MGM ang kakampi mo Lahat ay smooth,
Around 1 PM na nga pala kami nakapag-lunch dahil hinabol muna namin yung ibang mall. Para kahit bumagsak na yung ulan, ay konti na lang yung ilalagay namin. At dahil nga sa bilis ng galawan at teamwork na din, ay sa wakas natapos na rin kami. At kung nakarating po kayo sa puntong ito ng aming video, ay maraming salamat po. Ganun din po sana sa mga kakapanood pa lamang at makakapanood pa lang, ay palambing na rin po sana na paki-follow ang aming page, ang Lagahino Vlogs at ang MGM Surveying and Mapping Services Bulan Branch. At kung kayo naman po ay naghahanap ng land surveyor or maninilip ng lupa, ay pwede nyo po kaming tawagan, i-PM, i-text, or di kaya naman ay magsadya sa aming office na located sa Barangay Butag, Bulan, Sorsogon. At dito nga sa puntong ito ng aming buhay na naman ay hindi na kami nagpatalo sa ulan dahil wala namang senyales na titigil na ito. Kaya ano pang gagawin? Magpaulan! Char! Tulad ng sabi ko sa mga naunang video, kung land surveyor ka, dapat hindi ka maarte. Dahil hindi ito trabaho na nasa opisina ka lang na hindi ka maiinitan, maaarawan, mababasa ng ulan. Nandyan din yung madulas na daan, matarik na bangin, at paminsan-minsan na di mo maiiwasan yung mga ka-boundaries ng iyong kliyente ay medyo pasaway. Char! So paano po, hanggang sa muli, sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang ngumiti, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye! Bye-bye!